Shoutouts din kay Judge Gina na nandito. Let's get lit. Let's get lit. Party. Kay Judge Gina. Let's get lit. Judge Gina. Let's get lit. Shoutouts kay Judge Ginan. Judge Gina. Party. Judge Gina. Party. Let's get lit. Judge Gian, Let's get lit. Judge Gina nandyan. Party. Ano na ito? Party. Let's get lit. Alam mo, lakas mo. Let's get Nagbabattle lit. pa tayo. Yung mga round ko, yung i-breakdown mo. Kaya Party. kay Judge Gina, Party. no? Let's get lit. Game! Let's get Di lit. pansin gano'ng mahina kasi sa TikTok Party. sa sikat. Party. Pag Let's get dyan, lit. Judge Ginan. Let's get lit. Instant na react. In the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands in the yeah, put 'em in the yeah, yeah, yeah. If you feeling real good, put your hands. So what's up mga kumag, I'm back ang inyong online judge. Walang iba kundi Judge Ginan. Okay guys, balik tayo sa Underground. Tinuloy-tuloy natin yung pagre-review ng Underground battles netong last 4 days ata. Inuna natin Pulo, sinunod natin FRBL, Motus, tapos ngayon Bargain. So, yun. After natin sa Right of Way event kasi I think medyo updated na tayo doon. I think meron na lang akong iilang mga battles na hindi nare-review sa Right of Way event. So, medyo naumay lang ako sa mga battles sa flip top sa Right of Way. Kaya sabi ko feeling ko gusto ko munang bumaba ulit at mag-review sa Underground. So, pero August 1 guys, umpisa tayo ulit. Right of Way, I think marami na, parang 4 na ata o 3 ang hindi pa natin napapanood doon. I think mga bago. So, ayun, K3U, Secreto, Unomas, YV, tapos Real, tsaka JP. Yun nata yung mga bagong upload sa channel, 'di ba, sa flip top, sa page. So, ayun. Etong Bargain, actually request to Exhibit versus Ronan. Request to ni Wannabe Walter White. So, shoutout kasi naiwan tong, pasensya na, Wannabe Walter White, naiwan tong review, naiwan tong battle na to sa na-request mo. Alam ko may mga battle kang na-request na na-review ko na nung nakaraan, tas ito naiwan to. So, yun, bawi ako. Wannabe Walter White, shoutout sa'yo. So yun, Exhibit versus Ronan. Di na ako magbibigay ng insight sa dalawang MC na to. I know them. Nare-review ko na sila sa si Ronan. Ilang best ko na review. Pulo, Motus, FRBL, si Exhibit. Dito sa Bargain, 'di ba? So I think lahat ng battles ni Exhibit na review ko sa pagkakaalam ko. So yun, hindi na ako magbibigay ng insights. Tignan natin kung sino yung magwawagi, kung anong klaseng battle yung mangyayari, teknikalan, puntuhan, siguro ganun yung mangyayari. So yun, game. Exhibit versus Ronan, game. Si Exhibit ang Koidos, pinili niyang mauna si Ronan, Bargain si Maroon, unang banat para kay Ronan. Game. Sa kaalaman ng lahat, debut battle niya sa Bargain laban kay ALD. Nagturo siya paano mag-battle rap. Gamit mga salita na mapanira, mga linya raw na nanghihiwa. Kaya nung nalaman kong ikaw makakalaban, talagang nagising ang aking diwa. Kasi kung paano ka mag-battle rap, excited na ako yung nakita. Kaya Bargain game! Laglag ako kay Grim. Kaya binigay, exhibition. Talunin mo ako, masyadong filler. At bakit pa ako matatakot sa execution kung nanggaling na ako sa Grim Reaper? Okay. Last performance sa Pampanga, nabato. Kaya sa Pampanga, nabato. At kung Pampanga nabato, tanong ko'y Pampanga nabato. Kasi siya, Ang daming laro dun. Mr. Batchuan. Kaya paboritong termino. Paanong di namin yun malalaman, laging laman ng liriko? Yo, Exhibit, Batchuan. Samson, interesado ka ba sa pinagbulatin ko? Ako na naman. Samson, interesado ka ba sa pinagbulatin ko? Ako na naman.
Kita mo, Chong? Gago. Kita mo, Chong? Walang nagtatanong. Kaya anong batch 1, batch 1? May malaking ambag ka ba sa liga? Mataas na views na pinakita? Kaya wag mong isumbat yan, kapatid. Pinuntuhan. Maaaring represent Uy, Kida, batch 1 ka ng Putol. bargain. Papaalala ko lang, quarters, kinapos na kalaban mo sa linya, di ka pa panalong narinig. Debut battle mo na Choka at kay Tonsi tagilid. Oo, batch 1 ka ng liga, pero ikay out of this league. Out of this league. Quarters, sa mga nakapanood, yung linyang rule number 1 ni Poison, pang-apat kang gumamit sa event. Ni wala kang bagong pinakita par. Tapos ini-aim IR, oo, batch 1 nga ng bargain at walang naging nabara. Kahit sa pulo, minsan mo na rin binida na nauna ka rito sa liga pero wala kang palakpakang natamo. Sa dalawang liga mo na lang balak magpakilala, mas kilala pa ako sa'yo. Kasi sino ka ulit? XCVT? Hindi. Mas kilala kang taga-suporta ni VLD. Pag may laban sumisingit, bumubuelo, humihirit. Pues leeg lalasnasin. Kung pagsigaw ang kanyang hilig, etong may pangalang may kahimig, ay mawawalan patinig. Pero kung gusto Kahilig, mong manguna dun patinig. sa bar, kung gusto mo manguna dun sa blood, pagbabalik ta rin senaryo. Hindi sa leeg, kundi sa tagiliran itatarak ang kutsilyo. Kada saksak ko na imprenta akin pang isasagad. Ngayon meron nang sumusuporta pagkat nakikita niyo yung Yung blood. blood. Di pa tatantanan si XCVT. Pamihado XCVT. tatahimik nang makitang X. Ang CVT ng palyado na panggilid. Yeah. Tangina, dami nag-react oh. Maraming nag-react. So, ibig sabihin, lahat yan halos nakamotor. So, for sure, diba? Yung mga nag-react doon, mga may motor. Or kung wala man, mekaniko or, diba? So, ang ganda ng pagkakagamit, ganda ng pagkakalatag, ganda ng setup, ang ganda ng landing. Tangina, solid yun para kay Ronan. CVT, pamihado tatahimik nang makitang X. Ang CVT ng palyado na panggilid. Solid nun. Oo, tamang motor ang referensya motor. ng solo mong sasakyan. Paandar na binuo habang ako'y takbong pogi lang. Kaya fuck batch 1, pakinggan aking opinion. Kung nauna ka rito man sa kamao ko magre-reunion, ngayong kinakamay ko na, kitang panistong kaharap, aningin ka sa lahat, paningin tong katapat, nang tapusin ka na kap. Wala nang mahaba pang usapan, patingin ng battle rap. Galing. Ang galing ni Ronan sa unang ikot, 'di ba? May mga slip-ups man, pero I think bawing-bawi naman sa room shaker na ginawa niya, 'di ba? Umpisa pa lang 'di ba? Umpisa pa lang, may laro na agad siya dun sa, may wordplay na agad siyang pinakita, yung Pampanga, tapos Pampagana, 'di ba? Ang ganda nun, 'di ba? Yung basta ang solid nung laro na 'yon, yung something, yung schema na 'yon, 'di ba? Pero hindi pa niya totally nakukuha yung momentum, 'di ba? Ginain niya 'yon. Ginain ni Ronan yung momentum. May mga wordplay, may mga punto, 'di ba? Na pumasok. Pero I think yung pinaka malakas na ibato niya dito yung setup niya dun sa CXCVT. 'Di ba? Yun yung setup eh. Tas ang naglanding yung setup na yun dun sa palyadong panggilid. Tangin ang lupit nun. Kaya niya pala in-expose yung XCVT, kaya pala niya nilatag dun sa VLD. 'Di ba? Yun eh. Dun nag-start yun eh. Yung XCVT, VLD, 'di ba? Yung blood. Ang solid ng schema na yun. Tapos naitawid niya yon sa XCVT na palyadong panggilid. Tanginang lupit nun. 'Di ba? Ang ganda ng pagkakagawa, ang ganda ng pagkakalatag nun. So Ronan, yun yung pinakamalakas na linya dito sa round 1 niya. Tapos yung Ender, pakinggan natin mag-battle rap. Solid din nun kasi yun din yung ginawa niyang angulo sa unang mga verses niya, 'di ba? Tapos yun din yung ending.
So parang in-expose lang niya hindi siya totally exposing, pero ang daming laro ang daming laro ni Ronan doon. Ganda nung lahat, sabi ko nga sa inyo, lahat ng battle ni Exhibit na sa pagkakalam ko napanood ko. Pero yung XCVT na palyadong panggilid, first time ko narinig kay Ronan yun, na ginamit niya yun. Di ba? Ang galing nun. Ang solid dun, ang linis. So, shoutout kay Ronan. Okay, Exhibit, pakinggan natin. Game. Tara, Exhibit! After ng mapait na pagkatalo ko sa turna, hanap ko pantawid tonggoods kumbaga. Naging catchy naman pagkatalo ko, parang chorus sa kanta, kasi after kong mamodus ng tanga, biglang may bonus din pala. Di ko ina-expect ko taga-ibang liga, katig-kati pa naman akong bitawan mga wordplay motos kung dala, bar game! Okay, so still ganun pa rin, no? Modus, bonus, motus, doon pa rin naglaland yung yung mga salita na yun, 'di ba? Pag narinig mo talaga yung isang salita doon, no? Hocus pocus, kahit isa lang doon, hocus pocus, bonus, modus. Alam mo talaga kung saan maglaland 'Di ba? Motus na yun agad. 'Di ba? So given, pag nakarinig ako ng ganun, iniisip ko kaagad, tangina baka sa motus na naman 'to magland. So kapag hindi nagland sa motus, okay. Iba. 'Di ba? Yun yung mga karugtong ng mga rhyming 'Di ba? Yung hip hop, flip top, yun nga, motus, modus, bonus, hocus pocus, 'di ba? So, tayo na masyado ng gasgas yung ganong mga salita para mag-rhyme Kaya minsan hindi na rin nagiging ganon ka-catchy or kabigat yung linya kapag nakarinig ka ng ganong mga wordplay kasi tunog, multi, pag, 'di ba, yung ganung rhyme. So, balik tayo. Simulan natin sa naging catchy naman pagkatalo ko, parang chorus sa kanta. Yun, Kasi chorus. Mamodus ng tanga, Modus. biglang may bonus din pala. Bonus. Di ko ina-expect ko taga-ibang liga, katig-kati pa naman akong bitawan mga wordplay motos kung dala, bar game! Simulan natin sa napanood ko battle yun ni 7K. Nag-aaway yung dalawang unano. God. Level ba sa battle rap? Lulang sarap yung masakera, body bag, mga mapapel na ebakyak, sobrang cute, parang mga karakter sa Metal Slug. Ay na, inaasar mo pa nga siya sa forma niya Pag wala bang salawin sa inyo, tignan mo nga itsura mo. Mukha kang matcha lover, Diyos mio. Di ka mukhang Matcha bachelor lover. dito, naliligaw ka ata, kahapon pa concert ng Blackpink, iho. Ay na. Blackpink. Tas yung boses pa niyan, tunog TV na walang channel. Sobrang cringy ma'am sir, baduy pakinggan, parang Bini Angel. Sobrang liit, parang nakatira sa mini castle, nakiti gangster. Habi niyan, magagagangsay sa tapat ng kindergarten. Feeling hustler. Underqualified ka nga kahit suicide bomber. Kaya listen uncle, malabo to maging friendly battle. Pag na-activate ko auto-kill ni Peter Parker, walang easy brother, na makill you on the spot. Nipsey Hussle. Tangina. Auto-kill ni Peter Parker. Speaking of Peter Parker, it's July 29 today. It's my birthday. It's birthday namin. Nila Rayan, nila Mot. 'Di ba? Again, it's July 29 today. So, I don't know kung kailan ko to ma-upload. So, baka 31 sa 31 ata sa pagkakatingin ko kanina sa channel. So, baka 31 nyo to mapanood. Pero, tonight is July 29, birthday namin ni Mot, ni Rayan. I think nag-post ako sa page ko ngayon. Pero makikita nyo yun, baka nakita nyo naman na kung naka-follow kayo doon. So yun, speaking of Peter Parker, yes, we watch Brand New Day, and kung marami kayong ina-expect sa battle tuloy. Marami kayong ina-expect sa movie na yon, like Symbiote, Venom, like maaalala nila Ned at ni MJ yung Peter Parker, nag-expect kayo ng
ng Venom na kalaban. Hindi, wala yun. Wala lahat yun, guys. Wala lahat yun. Maganda naman, yes, maganda. Pero kung may mga ina-expect kayo sa movie na yun, kung may ina-expect kayo sa movie na yun, madi-disappoint lang kayo kasi wala dun. Okay, so ang mga nandun, Jean Grey is the main villain. Diba? Sobrang OP, guys. Kasi si Jean Grey, alam niyo naman, kung nanonood kayo ng X-Men, alam niyo kung gaano kalakas si Jean Grey. At pati ako nagulat ako na siya yung kalaban. Hawk. Naglaban sila ni Hawk at ni Spider-Man. Hindi. Paano ko ba explain to? Meron na merong ano bang tawag doon? Basta may device na si Bruce para makontrol niya yung pagiging Hawk. Pero nung na brainwash siya ni Jean Grey, lumabas yung Hawk, naglaban sila, pero naagapan, bumalik sa katinuan si Bruce. Tapos nung pinipilit na ni Peter malagay yung device, ayaw ni Bruce at naging Savage Hawk. Tain ang lakas ni Hawk doon, tol. Naglaban sila totally, pero ang galing din ni Spider-Man doon, ang galing din ni Peter. Ang tibay ng mga sapot niya doon, tangin na panoorin niyo yun. Tibay ng sapot niya doon. Kinakaya-kaya ng sapot ni Peter si Hawk, guys. Tapos, tangin na kinuwento no. Tapos organic webbing na siya, hindi na web shooter. Kasi he's turning into adult na. Kaya nagiging na-activate yung organic webbing. Ano pa? I think yun lang. Post-credit scene, wag muna kayong uuwi pag pinanood nyo to. Kasi, ang ending, nag-handshake si Ned at si Peter. Yung handshake nila. Diba? Alam niyo na yun. Kung napapanood nyo or pinanood nyo yung No Way Home, Far From Home, basta yung sequence, may handshake sila, diba? So, yun yung ending. Nag-handshake sila. So, nagsabi lang si Ned na Peter, tapos na. So we don't know if naalala ba ni Ned si Peter, 'di ba? We don't know. Basta ayun, cast na. After ng matagal, wala siyang post credit scene kasi 'di ba minsan dalawa yung post credit scene. Minsan after ng cast, tas after pa ng after. Gets nyo? Ang pinaka post credit scene is yung pinaka dulo, yung pag-itim na yung background. After nun, andun yung post credit scene, and si Ned kasi may device siya na nakaka-detect or nade-detect niya kung nasan si Spider-Man. Yun yung isa sa mga technology ni Ned na ginawa niya, na madedetect niya kung asan si Spider-Man. Yun yung nagpakita sa post-credit scene. Tapos sa post-credit scene mismo, yung GPS or may na-detect yung device na yon outside the Earth na bagong Spider-Man. Tapos, ayun, naglakbay yung GPS na yun outside the Earth. Makikita mo doon na nagzo-zoom out hanggang sa lumabas siya doon sa Earth. Tapos pumunta ng ibang universe. Tapos ayun, nakalagay doon, Spider-Man has found. Ayun. So, yun yung ending. Yun yung ending ng post-credit scene. So, meron daw feeling ko may bagong
may bagong Spider-Man sa ibang universe. And feeling ko it's Miles Morales. Yeah, feeling ko it's Miles Morales. Kasi 'di ba, yung Beyond ba 'yon? Beyond the Spider-Man Beyond the Multiverse. Pinapanood nyo ba 'yon, guys? Yung Spider-Man na medyo yung parang 3D animated. Kung napanood nyo yun, next year ata yung Beyond or Across. I think Beyond the Multiverse. Yun na yung last ni Miles Morales doon. Tapos baka i-adapt na siya as live action. So, I don't know. So, yun lang. Napahaba lang kasi si Ronan kasi. Si Exhibit kasi may Peter Parker Di ko naman alam na may Peter Parker na dito, 'di ba? Na linya. 'Di ba? Nagtingin lang ako sa notebook ko ng may mga pending na review na re-reviewin at ito yung lumabas. So I don't know na may ganitong linya si Exhibit. Na taon lang. Kaya pasensya na. So tuloy tayo. Malabo to maging friendly battle pag na-activate ko auto-kill ni Peter Parker. Walang easy, brother. Kill you on the spot. Nipsey Hussle. Tangina. Tsaka pansin nyo yan mag-perform. Ang cute. Parang grade 3 na ang bibo. Parang nagsasalitang Batanggenyo. Kung si Acer parang torong pinakawalan, ikaw parang kang tren na walang preno. Tangina, ang haba lagi ng sentence. Parang may kasong murder yung appeal mo. Taka kahit abano pang uusap ako tutuldok sa karir mo, pero wag kayo. Bilib ako dyan kung paano yan mag-rhyme. Kasi kaya niyang i-rhyme yung pasok pa din sa to'y tumigil. To'y tumigil. Yung tolongges sa weakness. Yung umilalim sa angle. Yung karir sa blazir. Tangina, yung rhyme scheme niya kay Fortune. Mekaniko, mnemonico, yung makina ni putang ina mo, ang dami! Sabog letters ng alphabet sa'yo, G. Kahit ano na lang irarhyme mo, ang lupit mo naman, pre. Tangina. Alam mo kung yung iba dito, multiculoso, ikaw, kamulti ni Sinyo. Diba? Tangina. Tangina, yung multi mo ang gulo. Di mo pa kayang i-organize, sir? Sobrang galing. Feeling ko kumakantot dito ng organizer. Pukin na birthday good kid. Birthday good kid. Pag tinatamad kang sumulat, huwag ka nang bumatil. Kung hindi magkukulang sa consonants, itutugma niya sa vowel, tinipid sa sahog. Kaya ako tinakel, bitin sa palaman, kaya ang hassle, kung di mo kayang ibalot ng maayos yung karne, paano ka naging rapper? Nice. Sasabihin ng mga fans mo sa tinipid Ganda sa nun. sahog. Kaya ako tinakel, bitin sa palaman, kaya ang hassle, kung di mo kayang ibalot ng maayos yung karne, paano ka naging rapper? Tas sasabihin ng mga fans mo sa internet, mainit ka ngayon, parang GL na current god. Wala akong pake kung between tingin nila sa'yo, ikaw magbibigay liwanag sa akin, parang fallen star, pagkat aking pinakitang merong tira, bawat rima nakikita, kinakabahan ka, badat ina, atang o malibang, ginambala, pinahamak, kinalagkat, inakalang, pinagbala, pagkat tinadhanang, sinagpangang, pinagbagang, sinagtala. Kaya kung maiyahanay ka nga sa mga current god, ako naman yung North Meat na sasalamin, yung hilig mong pukpukan. Kaya ko yang dinggin, bawat palong electrifying, manginginig kang damhin. Baka nakakalimutan mong kayang saluhin yung audience sa init ng bituin. Ano sa? Last mo no? Tumitesting ka pa kasi, alam mo naman na di ka tataguspar. Ang lala mo, umasta, di ka dito sa ifya, kaya huwag kang magpaandar. Kasi kung karera to sa malabo mo kung mapaayaw ngayong iwan ka sa ex ko sa kasi alam mong may bitaw. This is your boy, Young Stanamat sa Love Time! Okay, medyo mahirap to. Kasi it's either exhibit or tabla. Yun yung doon ko nakikita yung doon ko nakikita yung round 1. 'Di ba? Sige. I'll go with exhibit sa round 1, guys. Mas kumpleto yung elements na pinakita niya. Andun yung jokes, 'di ba? Sangay na si Good Kid pala andito. Wordplay Good Kid pa. Gago no. Anyway, ayun. Gusto ko lang ito, pagtapatin natin. Bigyan natin ng magandang
outcome or review tong ano pinakita nilang dalawa sa round 1. So si Ronan, umpisa pa lang, sabi ko nga sa inyo, may mga wordplay na siya. Yung Pampanga, Pampagana, yung schema na yun. Maganda naman yung naging panimula ni Ronan doon. At yun, nagtuloy-tuloy yung kung naging consistent siya from second half. Ang ganda basta maganda yung mga pinakita niyang schema, mga punto. Okay? Pero para sa akin, hindi totally makuha ni Ronan dun sa part na yon. Ang pinaka nagustuhan ko dito is kung paano niya hinimay yung exhibit, 'di ba? Yun nga yung pinaka malakas na line ni Ronan eh. 'Di ba? Yung exhibit, yung VLD, yung Vlad. 'Yun, sa schema na 'yun. Tapos yung pinakamalakas pa is yung palyadong panggilid. Putang inang lupit nun. So, feeling ko, yun yung pinakamalakas na linya ni Ronan sa round na to. Pero overall, maganda yung outcome. Siguro kung bibilangin lang natin yung room shaker, I think isa ang naging room shaker ni Ronan. Pero yung mga punto, marami. Okay? Kay Exhibit, well-rounded eh. Kaya ito yun siguro yung pinaka reason kung bakit nagustuhan ko yung round 1 Exhibit. Kaya ibibigay ko yun sa kanya. So bakit? So round 1 ni Exhibit, andun pa rin yung technicalities, andun yung mga punto, 'di ba? Pero ang dami niyang pinakitang elements dito. Nag-flow siya, nag-multi siya, nag-jokes, 'di ba? Tapos yun nga, pagbe-breakdown kay Ronan sa mga past battles, yung about sa rhyming, 'di ba? So mas maraming elements si Exhibit, and yung mga elements na ginamit niya para kay Ronan tumatama directly. Hindi siya sumasablay, hindi siya gumagamit siya ng iba't ibang elements pero hindi nagiging broad yung atake. Gumagamit si Exhibit ng isang solidong elements pero yung approach niya direct to Ronan lang. Kaya ang lakas din ng impact at tuloy-tuloy din. Kumbaga sumusuntok si Exhibit dito, sumusuntok si Exhibit dito, si Exhibit dito. So lahat ng angulo sumusuntok si Exhibit. Unlike kay Ronan na sa isang angulo lang siya. So ganun ko siya nakikita. So para sa akin I'll go with I'll go with Exhibit sa unang ikot. Bigyan ko to ng dikit lang naman ng 9-8 na score in favor of Exhibit. Okay? So round 2, check natin. Ano ba nat? Grabe yung flow. Talagang ang arte rin. Mamaya pa lang may babalutin tong rapper matapos kang karnihin. Oy, nice. Nice. Tapos kinasar pa yung rhyme ko. Kanya yung binibida. Rhyme nga na pang sinyo, kaya nga nakapasok ako sa liga. Hey, gag. Pero tanong lang, sino mga nakapanood last battle nito sa pulo? Wala. Panoorin nyo yun. 36 times niyang binanggit yung salitang hindi. Ano, hindi? Pansin na pansin ka na ng sobra. Tama nakaka-adapt sa humor ni Katana, laglag ka na sa turna. Porke na-sponsoran ng Black Manila, gusto pa maulit na Exhibit. Ako hindi ko kailangan magparinig sa Black Manila. Macronan ko lang sa FB. Pero panoorin nyo yung laban niya sa pulo. Katana yung adlib mo doon, par. At kung ginagaya mo yung bulol, di mo madidiretso itong R. Kada salita, nice. May pabaling-baling pa ng ulo. Katana yung ginaya, yung ulo pang Indiano. Pues ngayon mo gawin yan. Ngayong basa na ang galawan, katanang pangpalitan ng napiling pang-asaran. Na pag muli niyang gagawin, kada lingat niyan tatamaan, pagkat normal lang umiling, pagkaliwat kanan ang bitawan. Bawat tenga niya, tinatambol, na tila ba nagmamaktol. Kasi panay hawak sa katana, may katana mapurol, pero okay lang yan, tol. Kasi sino nakakilala kay Judge Ginan? Uy. Nareview na yung isang battle. Putang ina mo, bakit nadama? Ano ba naman yan, oh? Guys, gusto ko lang mag-review. And hindi ko alam na matatiming lahat dito.
yung Peter Parker ni Exhibit na linya tumapat pa. Tapos ngayon, tangina meron na nadamay pa ako. Guys, ano to? Pakinggan natin to. Alam mo yun, tangina bala na. Kasi panay hawak sa katana, may katana, mapuroy. Ano pero kaya to? Okay lang yan, tol. Kasi sino nakakilala kay Judge Ginan? Nareview niya yung isang battle mo sa pulo. At ang sabi, marami ka raw papaiyakin. Ano yon? Parang passive lang ni Kari. Yumabang na nga lately. Maraming papaiyakin. Parang mga babae lang ni Dari. Legit. Legit. Puto na lang, ganun lang. Akala ko na naman, meron na namang something eh. Shout kay Ronan ha. Shout kay Ronan. At ang mas masakit, sadyang dyan ko nga sinet ang pahina mong mga rima. At kung ba't kay Dari nakabet, kasi panay pangit pinapakita. Gago. Tapos angat mo ako na matalo? Oo, nakumpara ka kay Samson Brad, pero iba ang tikas katawan. Hangad ni Samson si Delilah, hangad mo, Delulu lang. Dahil Diba? bata niya sa bargain, sinigaw na siya galing ng balot pundo. Yan ay sa kalaban pinangyari. Pero kung ang kargada mo'y balot, alam mong wala ka pang ganap na tare. Hindi ko na nga maalala yung battle niya dun eh. Sabi niya debut battle daw ba sa pulo? Hindi ko na nga matandaan eh. Tangina, sino kalaban niya dun? Na-curious ako guys. Wait lang Curious ako. Gusto ko siyang tignan. Si Ronan kasi dinadamay ako eh. Dinadamay ako ni Ronan guys. Ano yun? Exhibit. Tignan ko lang guys. Wait lang. Exhibit. Pulo ba? Wait lang. Tama ba? Pulo ba? Lately, maraming papaiyak. Parang passive lang ni Kari. Marami ka raw papaiyakin. Nareview niya yung isang battle mo sa pulo. Okay. Ni-review ko battle niya. Isang battle niya sa pulo. Sige. Putik. Exhibit. Hindi ko alam kung wala Bargain, Exhibit versus ALD. Bargain, Tonsi versus Exhibit. Ano pa? Wait. Tatagal tayo guys. Wait lang. I-pass forward nyo na lang. Pag gusto ko lang i-check. Puro bargain. So, I don't know kung saang battle yung pulo. Anong battle yun, Ronan? Okay, anyway. Sige, tuloy. Sabi, marami ka raw yung sakit, sadyang dyan ko nga pinapakita. Tapos, pero iba ang tikas katawan. Hangad ni Sagay, sinigaw na siya galing ng balot pundo. Yan ay sa kalaban pinangyari. Pero kung ang kargada mo'y balot, alam mong wala ka pang ganap na tare. Ngayon ganap na napanabog itong galing ng balot. Kanya pang pinagsigawan para mas bumenta yan. Grabe naman, matik na yang hindi panabong ang manok, hoy sisiw ka lang. At kung muling pagsisigawan, yan ay sa'yo mismo papaubos. Pagkat kung usapan ay kerera, kailangan matibay ang iyong tuhod. Tara magyabangan ng puntos. Ako yung ensing di napapagod, Brad. At walang planong huminto. Mula motos, dinaanan ko yung flag hanggang umabot ng pulo. Eh ikaw, ang talunin lang si Tonzi ang pinaka-achievement mong sipat. Oo, nabuhat mo yung Tons, pero iba aking bigat. Usapang Ganda kilos, nun. alam mong ako lang magdadala. Oo, nagbubuhat bangko abang ikay nakasampa. Oo, iaangat kita nang walang halong pagsisisi. Huwag ka humararatel cap. Pagmasdan nyo si XCBT kung paano mag-battle rap. Okay.
round 2 ni Ronan mas naging technical, 'di ba? Mas naging aggressive, pero napansin ko dito naghalo na si Ronan ng mga comedy, 'di ba? Although nadamay ako doon, pero hindi ko upon checking, guys, hindi ko alam kung may battle si Exhibit sa pulo Check ko, basta baka or baka hindi ko pa na-explore yung channel ko, baga check ko na lang mamaya, pero upon checking ngayon, wala akong makita na battle ni Exhibit sa pulo. Hindi ko matandaan, 'di ba? Kasi puro bargain yung nakita ko. Anyway, pero regardless, mas aggressive si Ronan, mas technical, mas mabigat na yung mga pinupunto niya dito. Mas ang napansin ko lang dito, naghalo na si Ronan na mga comedy. 'Di ba? So 1 and 2 feeling ko the same lang naman. Ang pinaka naging difference lang yung structure. Kasi nagsingit si Ronan ng comedy. Pero the weight, the effectivity, I think the same lang naman. So ayun, Exhibit guys, pakinggan natin kung makakapantay, makakabawi. Sige. Ano to mag-battle rap? Puta, naniniwala kayo sa binaon yan? Puro bulaan bukang bibig. Parang nilason lang. Taka freestyle ba yun? Okay, freestyle ba yun? Tanungin niya kita, freestyle ba yun? Well, kahit ano na lang no? Bakit sumamba nga naman? Tangina, ganyan lang pala gagawin mo dito. Sana kumanta ka na lang. Speaking of kanta, panood ka mga track nito. Panood ka mga track mo. Okay ka rin bumuo ng track. Hindi okay yung adlib at sigaw. Intro pa lang, alam mo nang maibubuga Yung talent niyan, apaw. Pagdating dun sa hook, maayos yung palo. Solid yung bitaw. Napanood ko nga yung video sa Facebook Offbeat ka magsayaw! Tangina to, wala man ng grace period. Nasa intro pa lang ng Sosig, bigay todo na mag-cramping. Tangina, sablay yung bossing. Bawat hataw pa, tangina, panganya yung naglalaking. Tignan niyo naman kasi yung itsura. Nagpantay na lang sa ngipin para di halata. Kasi kung yung iba, may TV sa baga, ikaw, may TV sa panga. Huwag na yung Samsung yarn. Tangina, kakain ka ng Rubik's Cube ng bata. Kaya ako hugis Tupperware. Na-invento yung Roblox noong 2004 kasi ikaw nakita nung developer. Kaya kung tingin nyo malibang, yung Joe lang tinira, ito'y malabong mag-pass out, tutuluyang balian, hindi na rin maaawa kahit piliting mag-tap out. Sige, subukang humarang pag nawala ng baha, tapos bigla pa nag-black out, kitang lahat ng ini, one na isa pa nga lang kaya alam nyo man-knock out. Ito'y suntok mula kay Manny Pac, Hatton, Donaire, Tyson, overrated ka lang like iPhone. At gusto lang din nila kung paano bubugin ni Kendrick si Drake sa live action. Sige, pakitaan mo ako ng init mo. Tignan natin yan, boy, kung sasabay ka. Kasi wala akong pake kung malakas sa apoy mo ngayon. Ganyan lang din yung kandila pag mamamatay na. Yeah! Mali ka ng bilangga. Kasi kung bawi nga natin lakas sa nun. corona, ang malalaglag dito, ikaw din. Di mo gugustuhin. Nakapalitan ako ng duraw, kadakdakan parang may COVID si Yao Ming. Walang maihahain na maayos sa tao. Kaya tulog lahat ng nanonood. Tropa mo lang nalulugod. Kaya ka nga nagnegosyo ng kainan, di ba? Kasi doon mo lang sila nabubusog. Pero kahit nga doon kahit doon, madalas sumasablay pa. Yung huling sinerve nyo ng manok, may budbud ng alipunga. O manok, alipunga. Kaya pala chicken feet tawag nyo doon, ha? Talagang aabutin to sa akin. Kaliwat ka ng tama mala, left to right pag tinamaan mangingilo, kahit pag sensodyne kakapusay ka ng hangin, kahit pag air supply sunod-sunod na bali niyang matatabot, palpak na aero, dynamics ang bawat pahangin kahit nasa air, aabutin ka sa airsoft. Guy, kita nyo na, hindi lang yung basta sunod-sunod na punches. O based sa context, material to, di basta-basta nagre-rely sa mga uwak na judges o bias audience. Take note, hindi to basta paawa, ha? Hindi to basta paawa, ha? I'm just stating the facts. Not senti moments, cause man, I don't do punchline counts, boy. I'm making heavy contents, ha? Kasi ako dito yung bagong salta. Hindi nyo kaya makitel. Ikaw gaya lang nila, mga masyadong mapapel. Pag lumetra ka, typical.
Walang bago sa'yo, sir. Habang letra ko kakaiba, kaya nga special character. Manatili ka sa linya kung saan ka nagkampiyon. Mapabilang sa may hina, maglagi ka lang doon. At kung nagawa mo umangat sa liga nyo na yon, malas mo na sa ibang ira ka ngayon. Yeah. Team Banat, para kay Ron. Okay, I think exhibit pa rin to. Tangin na, feeling ko nga mas lumakas pa sa exhibit dito. Naiwanan niya yung performance ni Ronan. Guys, ulitin ko lang, malakas yung pinakita ni Ronan sa first 2 rounds. Hindi mahina yon. Naging effective yung performance ni Ronan. Hindi naging dragging. Walang ganong epekto sa akin yon. 'Di ba? Walang dragging effect, walang dead air moment effect, walang ganun. 'Di ba? Kung hindi si Exhibit siguro yung kalaban ni Ronan, baka kaya niya pang lumamang, or kung hindi ganito yung sulat ni Exhibit, kayang-kaya niyang makuha yung first 2 rounds. Pero guys, si Exhibit from round 1, I think tumaas pa yung energy ni Exhibit dito sa round 2, nagkaroon ng mga similes metaphors dito. 'Di ba? Yung round 1 ni Exhibit, andun yung well-rounded, 'di ba? Jokes, technical, punto, andun eh. Tapos pagdating sa round 2, na-maintain niya yung technical, na-maintain niya yung flow, na-maintain niya almost lahat din, na-maintain niya. Pero nagsingit na dito si Exhibit ng mga metapora, mga simile, at naging effective pa rin. Tangin ang lupit nun. Tapos yun, yung flow, yung mga punto, 'di ba? Ang angas nun. So, ayun. I think round 2, Exhibit pa rin. Malinaw na Exhibit pa rin. Mas mas kalat yung mga punches talaga ni Exhibit eh. Kumbaga hindi mo alam kung saan siya susuntok eh. Susuntok ba siya sa harapan, sa likuran, sa gilid? Hindi eh. Kasi kung mag-focus ka dun sa isa, tangina may suntok sa gilid. Kung maglilipat ka naman, may suntok sa likod mo. 'Di ba? So ganun kakalat yung mga punches ni Exhibit. Unlike kay Ronan, nakita natin na effective si Ronan sa ginagawa ng estilo. Pero nandun siya sa nasa isang kumbaga nasa isang dimension lang siya. 'Di ba? Nasa technical punto lang si Ronan. Kaya na-anticipate agad ni Exhibit na sige, tatapatan ko yung punto at technical mo. Pero may iba pa akong angulo. May iba pa akong dimension. Andito pa yung mga jokes ko, andito pa yung flow ko, andito yung multis ko. So, 'di ba? Ganun yung nagiging ganun yung nagiging atake ni Exhibit. So, I think mas naging klaro sa inyo 'yan. So, I hope. So, yun, first 2 rounds I'll go with Exhibit. 18 to 16. Tama? That's 2 points. Round 3, Ronan, check natin. Puro dancer pa ang tira. Grabe ka, mamen. Tawa ka pa, dancer ka rin. Game! Tawa kasi. Alam niyo ba bukod sa laban nito kay RNC, natalo rin to sa pulo sa may pangalang Crazy One. Oo. Yun ang pagkatalo niyang tugon. Sa panalo Pilimon, natatalo rin ako sa battle, pero hindi sa Jejemon. Kasi Crazy One, pag yun yung naka-line up sa poster, alam mong matik na. Kaso pagka-update ng poster, namatik ka. Alam mo kung bakit ka natalo? Kasi panay ka lagi gamit ng mga salita na harsh. At ayaw mo tigilan paggamit ng aldab bars. Kasi isipin nyo, halos 1 buwan na yun inisip, nakamubo na lahat sa Katniel Tol, ikaw aldab pa rin yung topic. Hindi nga nagkatuluyan. Pero ka malulumbay na pang sarili. Pagkatunay ang tamang panahon, Tol, namatay na si Enrile. Gogo. Pero speaking of Enrile, ang tagal-tagal mamatay ng paniniwala mong sinasaad na pure-blooded bargain na magta-champion. Taga-bargain tayong lahat. Pure-blooded bargain na gustong umupo sa trono, pinipredict pagagi. Kung gusto mong pure-blooded bargain na umupo, bakit pa nagtayo si Derek Bergie? Sir, kasalanan mo. Ikaw gusto niya mag-champion. Ganito na lang, sir. Pakitaan mo.
Direct Virgie versus Ahon. Kaya ano na mga Diyos? Ahon na! Sumakay sa turret, pero kaya ba ng all gods sumabay kay Direk? Pero speaking of flip top, bukas daw sa kanya ang pinto ng flip top. Yan ay minsan niya ng hirit. Tol, bukas naman talaga ang pinto ng flip top basta may event at merong ticket. Eh hindi naman yung nagsasara. Walang nagsasarado ng pinto. Ikaw lang ang siyang pipili kung saan mo gustong tumayo. Matagal nang bukas ang pinto ng flip top. At may dalawa kang pagpipilian. Pumasok para manood o panoorin ng karamihan. Kaya anong sayo lang? Kung ikay nag-o-observe, dapat agaran mong nalaman. Inaangkin mo lang yung pwestong mas deserve ng karamihan. Mula kay Grim, pati kay Semper, mga nakaabot ng finals, hindi yan nagawa na banggitin. Habang laglag ka na sa quarter, mas nagawa pang angkinin. Eh ni wala kang ang laban na solido. O panalo mong masasabi mo ngang sa iyo. Panay perspective naglalaban, bakit manalo to? Kundi mag-choke, mag-i-stutter, ano pa bang inaano? Uy, buksan mo yung isip mo nang hindi na magtagal. Oo, bukas sa'yo pinto ng flip top pero hindi para magtanghal. Kung bakit dumadayo si Enigma, hindi ikaw itong sadya niya. Kaya paano kapag bubuksan pinto kung hindi ka nga kilala? Kaya ang tanong, na kung karapat dapat siyang makapasok, bilang kaibigan mo ko, G, ako yung oo ng panggapo o deserve mong makapasok ng flip top. Pero hindi para mag-battle rap. Okay. So tuloy na tayo kay kay Exhibit kasi feeling ko pare-parehas naman yung performance ni Ronan dito. Kumbaga hindi naman siya bumaba pero hindi rin tumaas yung energy at performance level. Kumbaga kung ano yung pinakitang performance ni Ronan sa round 1, ganun din sa round 2 at ganun din sa round 3. So siguro I'm expecting Ronan to be more aggressive, to have more technical and heavy punches. Parang ganon. So, yun. Tuloy tayo kay Exhibit. Pakinggan natin. Yung bala parang exhibit. Kanina dyan pa niyayabang yung lamang niya sa tao din. Tingnan niyo. Sabi-sabi sa comment, masisilat daw ako nito. Pero para sa akin yun ay fake na news. Kasi paano ako mapapatumba nito kung bit-bit nito, walk, line, tas lame na move. Ang sarap ipako netong Wex sa cruise. Habang naka-God strength plus day, the loose. At kung tinapos mo na nga yung Genesis, ito unang pahina ng Exodus. Brace for impact, Ronan. Huwag ka matalinong umasta. Ipapakita ko to sa'yo na di mo alam kung minamanipula ka lang ba na kung si Kristo nga ang liwanag. Papakilala kita sa kanya kasi pare-pares lang tayong gusto ng spotlight. Di ba man? Pero ba't nagmamatter na mukhang mas kailangan lang naming mga rookie kaysa sa mga inugat na sa larangan? Pastilan. Kaya kung hindi mo makikinabang dito kami lang, mali ka dyan, ma-e-examine ng husto tong nan para minuleso ng pari sa Vatican. Okay. Kasi dinis niya si Jaime. Kaya gaya na ginawa mo sa akin, dinis niya si Jaime. Pinamukha niyang hindi siya kailangan. Sinabi niya yon habang lumalaro siya sa aling na ligang, kanya rin pinakikinabangan. Kaya paano mas kailangan ka namin? Ha? Paano mas kailangan ka namin? Hindi! Kailangan mo kami. Kailangan mo kami. Pinuntuan. Kailangan mo kami para mukha kang magaling on screen. Kailangan mo kami para makabuo ka ng branding. Kailangan mo kami para matuto ka mag-rhyme scheme. Ang totoo, kailangan mo kami para sa inaakalang pampaganda ng standing. Tangin na mga tangin tamang aura farming. Tasasabihin ng iba rito, champ ka daw. Pasasabihin ko sa'yo, nagkamali ka ng finance sa Dungeon ng Smurf account. Tangin na mga bobot to. Mga tagli-5 taon na sa battle rap, tanga pa din. Parang si Grim. Uy! Mga umaasang akyat ng flip top. Mga feeling dopest, bang light ang bago para magmukhang veterano lang ang alam nilang concept. Paalala ko konti. Na hanggat wala kayong pinapakitang bago, mananatili kayong prospect. Kasi alam ko, hahanap ka ng butas sa mga nakaraan ng battle. Kaso malas mo, nasa trial stage ako kung saan hinahanap ko yung style na para sa akin, na talagang mahuhuli sa kain at sa napili niyang game plan. Diyan siya sasabit ng plot twist ng kwento, inilaro mo yung mga pinaglumaan kong gamit. Pero huwag kayong mag-alala, ganun din naman ako. Lahat ng angle ko dito, galing sa past battles mo na ko. Ang kaso, mali ka kung inaakala mong dun tatama bato ko. Mapadating ikaw o ngayon ay applicable ba no? Dahil ang pinaka-bottom line ko dito, Ronan, walang nagbago sa'yo! Tangina, sobrang dami mo ng battle kamuho. Di ka pa din natututo. Nababad ka na nga sa ilalim na hindi ka man lang tumubo. Kasi mali yan ang tansya. Kung inakala mo,
Kasi mali yan ang tansya. Kung akala mong di ko binuhos 100, you're insane. Iiwan ko tong 50-50 pagsagasa ko sa lane ko sa 200 in this game parang si Will Chamberlain. Kaya anong kampiyon? Anong kampiyon? Medyo mali ka. Medyo confused ka ata makakapasok ka sa Major League porque natuto ka mag-lay up, step back. Dancer ka, di ba? Pero ba't di mo nagagawa na mag-step up? Kung mawala sa pagkaalipin at lumabas sa kahon nung napili kong pagboses. Dahil ang librong to ay tinuturo kung paano nakatakas ang Israelita sa Ehipto sa tulong ni Moses. At kung tingin mong di konektado sa'yo yon, may uulat na malaking tulong pa rin ako. Dahil kung mananatili ka lang dyan, di masusundan ang pahina ng libro pagkat naisulat na to. At handa ko sa darating na kritisismo, lahat ng di sang-ayon maaabo. Pagkakasyahin sa isang nicho, yeah, don't need to seek God. Ngayon sinasabuhay ko yung milagro dahil ang huling pahina ng Exodus ay ang presensya ko mismo. At kung atheist ka man, I doubt that. Magiging believer ka din. And there ain't a false God, Boplax. Maniniwala ka na ngayon pag nakaharap mo na siya. No cap! Time! Yes, alam mo yun. Strongest round pa ni Exhibit yung ano. Strongest round pa ni Exhibit yung round 3. So, ayun. 9, 9, 10 and that's 28 points for Exhibit. 24 points naman kay Ronan. So, feeling ko 1 and 2 masasabi ko pang dikit yung naging performance, yung palitan ng mga suntok, mabibigat na linya. Pero yung round 3 doon na nagkaroon ng malaking difference, malaking gap sa performance, especially sa punchlines. Mas maraming punchlines yung pinakita ni Exhibit doon. Mas maraming punto, mas maraming story, 'di ba? Actually punto yung pinaka naging highlights ni Exhibit dito sa round 3. Walang halong ibang elemento, technical at punto lang. 'Di ba? Pero still yung weight ng punches mararamdaman mo na dumidiin kay Ronan eh. Lalo na yung flip top dreams, 'di ba? Na mas kailangan mo kami kaysa mas kailangan mo, 'di ba? Tanginan lupit nun. Kaya sa tingin ko, ito yung pinakamalakas, ito yung pinakamabigat na mga punto. So ayun, bigyan ko ng 10 points si ano dito si Exhibit. And that's 9, 9, 10, that's 28 points for Exhibit, kay Ronan naman 24. Okay? So all 3 rounds Exhibit. Again, si Maron, nandito. Shoutout kay... Ang boto ng Orado, 2-1. Uy, 2-1. Magingay para kay Ronan. Uy! Next battle na lang. Kay Exhibit, kahit may pinagdaan ko, pumalag pa rin. Where all of... Okay. So 2-1 Pero I think for me it's Exhibit, para kay Exhibit 'yun. Lalo na yung round 3 niya. 'Di ba? Okay. So tangina, bakit? Anong mali ko? Ako sa akin Sa akin guys wala akong dinadamay na judges diyan sa live. So anong problema sa akin? Paano ko siya bakit mali ako ng tingin? Anong naging sige. Judges tayo. Sa almost, pati sa mga local brands, pati kay Casper, pati kay Ron Malas. Yun, shoutout sa mag-ina ko, shoutout din sa pamilya ko, especially sa airpot ko pa. Mahal na mahal kita, alam mo yun pa, mahal na mahal kita. Shoutout sa mga kaibigan ko, tangina. Manalo matalo, okay na ako doon, nagawa ko yung part ko. Hindi ako nag-stutter, di rin ako nag-choke. Ngayon ko lang nagawa lahat yung sa lahat ng buong battle ko ngayong taon. Kaya masaya ako doon. Congrats kay Ronan. Mahal na mahal kita pa. Para sa'yo yun. Yun, Carlos nga pala. Shoutout kay Exhibit sa kay Ronan. So isa ako sa bumoto kay Ronan. Round 1, ang lakas yung pinakita ni Ronan. Tas nung round na ng Exhibit, putang ina, tinapatan niya yun. So, ang hirap mamili, binigay ko tabla. Okay. Round 2, Yung sabi ko sa inyo, 'di ba, round 1, it's either Exhibit or tabla. 'Di ba? Pero binigay ko kay Exhibit 'yun kasi mas maraming elemento
Okay, round 2. Dalawang lumanding na solid si Ronan. Papasa sa akin na, natandaan ko eh. Tapos, nung si Exhibit na, malakas naman, pero yun nga, para sa akin, dahil sa dalawa na yun na naalala ko, Ronan, round 2. Tapos round 3, sakto na lang yung performance ni Ronan. Tapos, feeling ko lumaylay din si Exhibit doon. Pero ang ganda ng mga reference niya na yun, yung concept ng buong round 3 na yun. Konsepto So, eh. round 1, tie, 3 tie, tapos round 2 Ronan. So, baka mag-iba yung judging ko pagdating sa video, pero base ngayon, Ronan. Magandang laban, dikit. Yun. Oh, Ilaya. Binato ko si Ronan. Para sa akin, round 1, malinaw na sa akin, Exhibit yun. Mas Okay, effective Exhibit, yung yeah. Tapos round Exhibit natin binigay yung round 1 natin, yeah. Tama. 2, Ronan, mas Oh. aggressive. Tapos yung reference niya, yung setup niya, yung mga wordplay niya, para sa akin, mas effective si Ronan doon. Tapos yun na round 3. Para sa akin, mas masakit yung pinupunto ni Exhibit. Oo, eh. Si BT, mas masakit yun. Pero mas effective yung punto ni Ronan. Kaya binoto ko si Ronan ng round 2. Si Nani ako, RA. Ako lang yung naging sa bumoto kay Exhibit. Sige nga. So, perfect round yung kay Ronnie. Nataasan siya ni Exhibit ng round 1. So, binigay ko yung kay Exhibit dahil sa mga moments. Round 2 naman, perfect round ulit yung kay Ronan. Hindi umabot sa Exhibit. Katulad ng round 1. Round 3, feeling ko lumaylay si Ronan dun. So, binigay ko yung kay Exhibit. Kay Exhibit ako. Para sa akin, Okay, so yun. Feeling ko bitin yung naging explanation nila para sa battle na to. Feeling ko lang. Kasi medyo may hinahanap pa akong explanation kung bakit. I think yung kay Calix lang yung medyo okay. Yung kay Ilaya, hindi, basta bahala na. Anyway, ako I'll be honest with you guys. Sa tingin ko all 3 rounds nakuha na Exhibit yun. Pero, syempre shoutout kay Ronan. Consistent na Ronan yon. Sabi ko nga sa review ko, 'di ba? Consistent na Ronan yon. 1, 2 and 3. Pero I think mas naging ahead si Exhibit every rounds eh. 'Di ba? May mga iba't ibang elements si Exhibit na napapakita. Sa tingin ko rin strongest round niya yung round 3. Marami eh, 'di ba? So yun, based on my own opinion, based on my preference, I think all 3 rounds Exhibit to. So pero tangina, tol, kung Ronan, salamat dahil nabanggit mo ako doon, salamat. Kasi meaning, pinapanood mo ako, salamat. Kasi ginawa mong reference, 'di ba? Salamat. Pero I'll be honest with you, since day 0, since day 1 ng mga subscribers, viewers natin, honest ako sa inyo, guys, 'di ba? So, ayan, for me, I think Exhibit ang nagogi dito. Pero, congrats pa rin kay Ronan. So, ayun, wannabe Walter White, shoutout sa'yo. Sana napanood mo tong review ko sa huling request mo sa ngayon. Okay, so, August 1, balik tayo ng Flip Top Right of Way event. Check natin, tapos tuloy tayo sa pagre-review dun. Okay, kita-kits tayo sa next na review mga kumag. Peace out.